Breaking news mga kababayan, BP Sara panalo, Luistro talo, De Lima iyak, Benny Abante nangarag sa takot. Dito mga kababayan, 14 justices nagsama-sama. Supreme Court affirms Senate sole authority on impeachment trial timing. Mga kababayan ko, bago ko ipakita yung video, magugulat kayo dito. Pinal at tapos na. Halaka, mga kababayan ko. Matindi ito. Bago ko basahin doon sa Korte Suprema, pakinggan po natin itong sinasabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema. Nako po, nagulat sila Luistro. Nangarag. Wala nang impeachment mga kababayan. Talagang binasura na ito. Yari. Sayang ang pinagpaguran ng Kongreso. Ngarag na ngarag. Trillanes. Naku, napatakbo na sa takot. Mga kababayan ko, pakinggan po natin ito. Bago natin ipakita itong statement ng Korte Suprema, ano ba yung sinasabi nilang nagsama-sama na ang Korte Suprema, yung mga hukom. Kaya dito, pakinggan muna natin. Pinal at tapos na. Naku po, ito na. Of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. The Court clarified the following points. First, the first three impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is, Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within the required 10 session days. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the Court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. Second, the Court reiterated Gutierrez versus House of Representatives. However, it further elaborated that an impeachment complaint filed in accordance with the first mode of impeachment, which is Article 11, Section 3, Subsection 2, is deemed initiated for purposes of the one-year bar in Article 11, Section 3, Subsection 5 when a properly verified and endorsed impeachment complaint is referred to the Committee on Justice. B. Ayan mga kababayan, formal na. Winakasan at nagbigay ng pinal na desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa impeachment kay BP Sara. Hindi na pwede pang umapela pa. Pinanindigan ng Korte Suprema na tama ang kanilang naging desisyon nang ideklara nilang unconstitutional ang naihaing impeachment. Naku po mga kababayan ko, yari, iyak na. Iyak ang Kongreso dito. Ito mga kababayan, sinasabi ng 14 na hurado. Ito po mga kababayan ko. Basahin po natin. Panalo ang bayan. Ito po sa The Wonders Philippines. Katwiran, nanaig ang batas. Bendalo, nagkagulo. Breaking news. 14 justices unite. Supreme Court affirms Senate sole authority on impeachment trial timing. Manila, Philippines. Nagkaisa ang Korte or Supreme Court of the Philippines sa voting 1401 na nasa kapangyarihan ng Senado
ang pagtukoy kung kailan sisimulan ang isang impeachment trial na tuluyang naglinaw sa matagal ng usapin ukol sa kahulugan ng termino forthwith sa konstitusyon. Sa desisyon, isinulat ni Associate Justice Rodil Salameda, ibinasura ng SCN Bank ang petisyon ni Catalino Aldea Generelio Jr. na naglalayong obligahin ng Senado na agad na magtipon bilang impeachment court. Nako po mga kababayan ko. Ipiniliwanag ng Korte Suprema na bagamat malinaw sa konstitusyon ng impeachment trial ay dapat forthwith na isagawa, wala itong itinakdang eksaktong panahon kung kailan ito dapat magsimula. Sa halip, binibigyan nito ang Senado na sapat na kalayaan upang magtakda ng angkop na oras basta't walang hindi makatwirang pagkaantala. Salungat sa pahayag ng petitioner, nakita ng Korte Suprema na kumilos ang Senado sa napapanahong paraan kaugnay ng impeachment complaint. Ayon sa desisyon, binigyan diin ng Korte Suprema na habang ang House of Representatives of the Philippines ay may malinaw na takdang bilang ng session days para sa aksyonan ng impeachment complaint, walang katulad na probisyon para sa Senado hinggil sa pagsisimula ng paglilitis. Ayon sa Korte, ang salitang forthwith sa Article 9 or Article 11, Section 3.4 ng Konstitusyon ay nangangahulugan sa loob ng makatwirang panahon na maaaring mas maikli o mas mahaba depende sa sitwasyon ng bawat kaso. Dagdag pa nito, ang interpretasyon ay nagbibigay sa daan sa Senado na maisagawa ang kinakailangang paghahanda bago formal na magtipon bilang impeachment court nang hindi nalalabag ang diwa ng konstitusyon. Sa naturang desisyon, muling pinagtibay ng Korte Suprema ang hiwalay ngunit magkakaugnay na kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan sa proseso ng impeachment, isang mahalagang mekanismo ng pananagutan sa ilalim ng batas. Ayan mga kababayan ko. Nakita nyo po, 14 Justices United. Supreme Court affirms Senate sole authority on the impeachment trial. Ito na po mga kababayan sinasabi natin. Ayan, pakinggan naman natin itong sinasabi. Ito po, ituloy po natin ito. Ito po yung desisyon ng nakaraan. Verified and endorsed impeachment complaint is not placed in the order of business of the House within 10 session days or referred to the Committee on Justice after it has been put in the order of business within 3 session days as required by Article 11, Section 3, Subsection 2 of the Constitution. Or C. No articles of impeachment are transmitted to the Senate before the House adjourns sine die. This means that the initiation of an impeachment complaint must occur during the term of Congress. Third, the court affirmed the power of the House of Representatives to promulgate its own rules on impeachment. However, it clarified that Section 2 of the House Rules, as it is currently worded, requires the referral to the Committee on Justice, even when it is filed through the second mode. The second mode is provided in Article 11, Section 3, Subsection 4 of the Constitution, where the endorsement of at least 1/3 of the members of the House of Representatives would be sufficient to transmit the articles of impeachment. In view of the current wording of Section 2 of the Rules on Impeachment, as drafted and promulgated by the House in its 19th and 20th Congress, the House may, optionally, upon its own prerogative, refer an impeachment complaint already endorsed by at least 1/3 of all its members to the Committee on Justice, but only for the following purposes. Number 1, to ensure that the endorsement of the members of the House is verified. Number 2, to confirm that the evidence supporting the grounds in the complaint Ayan mga kababayan, paano ba yan? Tuloy ang pagkapresidente ni VP Sara. Hala ka, iyak na. Sa unang impeachment case, yan ni Sara, nagdesisyon ng Korte Suprema na binasura. Mabuhay kay Korte Suprema, kayo ang katwiran at paninindigan ng batas.
Walang sino mang magbabayad sa inyo, kundi pagpapalain kayo ng Panginoong Diyos. Nawala ang mga kongresista dito. Sapol sila, nabanatan sila ng katwiran ng batas. Naku po, yari na sila Luistro dito. Patuloy ngayong By a unanimous vote of all, while subsection 4 allows a streamlined initiation when a sufficient level of consensus already exists. Fourth, the court affirmed that due process of law applies to the impeachment process. It stated, and I quote, "The phrase right to life, liberty, or property should not be read with undue literalism. It must be accorded reasonable flexibility to achieve its intent of protecting inherent and inalienable rights that could not have been exhaustively articulated at the time of its framing. The Due Process Clause embodies a fundamental constitutional commitment to reasonableness, fairness, and non-arbitrariness. It envisions that we cannot have a true democratic and republican or representative state that is arbitrary and unfair. However, due process as it applies to the impeachment process is sui generis or in a class of its own. Full-blown trial happens at the Senate. At least for the second mode of initiating an impeachment complaint, it only requires 1. The grounds invoked in the complaint or resolution are those contained in Article 11, Section 2 of the Constitution. Number 2. The procedure is governed by the rules on impeachment promulgated by the House prior to any filing of any impeachment complaint. 3. As already provided by the current House rules on impeachment, all endorsing members should have been given a copy of the complaint and all its supporting evidence. The court also noted that the transmittal of the articles of impeachment should be done in a plenary session of the House, providing all the members of the House with full copies of the complaint and its accompanying evidence mentioned in Rule 4, Section 14 of the House Rules on Impeachment. Transmittal to the Senate, however, requires only a vote of 1/3 of its members for the first mode of initiating a complaint, or proof of the endorsement of a complaint by 1/3 of its members for the second mode. Fifth, the operative fact doctrine cannot be invoked by the party directly responsible in the commission of an unconstitutional act. Thus, it does not apply in this case. Finally, the court noted all the motions for intervention and pleadings filed by individuals who were not parties to the case. This resolution is immediately executory upon digital service on all parties in accordance with AM number 25-05-16-SC or the guidelines of the transition to electronic filing in the Supreme Court. No further pleadings will be allowed. The resolution on the motion for reconsideration and the separate opinions are being uploaded and served on the parties. Thank you very much. Ayan mga kababayan ko. Nako po, paano na yan? Loyalistang bobo. Sabi ng mga kritisismo dito. Paano na yan mga tanso? Nangatanga-tanga. Yan ang sabi ng mga komento. Mga kababayan ko, pahiya sila Dilima, sila Luistro, sila Benny Abante na bastos na pastor. Sinupalpal sila ng Korte Suprema ngayon, mga kababayan ko. Unang impeachment, binasura. Tapos ngayon, mga kababayan, nagkaisa ang 14 na horado. Tingnan natin, magbasa tayo ng mga komento dito. Ito po, mga kababayan. Ito ang mga komento na nagpaiyak kina Luistro. Kawawang nila lang. Ito po mga kababayan ko. Yari na. Mabuhay. Yan o. Salute all members of the Supreme Court. Hindi kayo nagpapasilaw sa pera ng mga maleta. Kayo ang katwiran at ng bayan. Isa lang may paninindigan sila. Isa lang may paninindigan sila para sa tama sa bansang Pilipinas. Sana di sila masilaw. May paninindigan hanggang huli. Thanks God, Papa God, let's justice prevail. Salute to Supreme Court as long last malino na sa kanila. They did not say that the Senate has the authority. They did not say
They did not say that the Senate has the sole authority, but the issue was the meaning for tweed. Alam nila kung ano ang tama sa bayan, ang pagrespeto sa ligang batas. Kaya may SC the last arbiter of the rule of law. Kung di siya ma-impeach, dito baka sa ICC dapat siya. Ay, mga tangalista ito. Thank you po. Gusto namin manaig ang katotohanan. Saan po namin matatagpuan ang salitang forthwith na para sa Supreme Court ruling ay within the reasonable time. Kasi dito sa mga dictionary na ito, nakalagay ang ibig sabihin ng forthwith ay agad-agad, immediately, right away or without delay. Merriam-Webster Dictionary, Oxford English Dictionary. Kawawang mamamayan ng bansang nagkaroon tayo ng Supreme Court pang isang pamilya lamang. Mga tangalista ito mga kababayan ko. Sinasabi nila na korte daw ng mga Duterte. I doubt it mga kababayan. Ang Korte Suprema hindi na babayaran. Kung sasabihin ng Senado next year na lang impeachment o kaya archive ulit at talo na naman ang mga mamamayan. Mga tangalista ito. Equal branch of government, hindi pwedeng utusan ng SC ang Senado. Mga bobo. Ang SC ay the final arbiter of the land. Walang question dito. Nako, hindi naman naintindihan yung desisyon na yan sa dating impeachment ni BP Sara na itinigil ng Senate President Escudero na kung saan may forthwith na sinasabi ay may nag-petition na sa court. Hindi yung kasalukuyan. Ay mga tanga ito. Mag-ingay ulit kayo. Didilis daw mga tanga ito mga kababayan. Wala tayong mapapala sa mga tanga na naninindigan sa mga maleta. Magkano bayad sa inyo? Sa Korte Suprema tayo makinig. Magtiwala tayo sa Korte Suprema anuman ang kanilang maging desisyon. Mga kababayan, huwag ninyong ko-questionin yan. The final arbiter of the land. Sila Luis Tro, mga bending dalo yan. Kala mo kung sino? Sila Benny Abante na pastor na sobrang bastos. Binastos si Paulo Marcoleta. Sila Terry Ridon na nasibak dahil sa pagkakurap. Ayan, lahat po dyan, mga bending dalo na. Kaya ngayon mga kababayan, panalo ang taong bayan dito. 14 na justice, nagkaisa na. Forthwith dito, mga kababayan ko. Yan lamang po ang ating bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po mga kababayan. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.